Ngayong araw po, meron parang special na bisita po at siya po ang ating spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Siya po ang ating Major General Edgar Arevalo. Sir, welcome po. Yan. Gandang hapon, sir. Ito po yung mic niyo. Po kayo. Gandang hapon, sir. At una sa lahat, salamat po. Alam ko napaka-busy nyo. At noong panahon ng Marawi Siege, dati ho, colonel pa lang siya at nakakatuwa now, he's now a major general at napakalaking bagay ho nang nakuha ko yung telepono niya dahil sa pangyayaring ito. Tinawagan ko siya isang gabi, sabi ko, General, tinext siya, Colonel, pwede ko po ba kayong makausap? Si Willie Revillame po ito. Biglang tumawag na po siya kagad at, Willie, kamusta ka na? Ito nga po, welcome po sir at kamusta kayo? Salamat Kuya Will at magandang hapon sa iyo at sa lahat po ng nanonood sa atin. Magandang hapon. Nagluluksa pa po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas dahil po sa sinapit na aksidenteng ito. Patuloy po tayong bumabangon sa hamon na ito. Sa katunayan na yun pong hamon sa pagkilala doon po sa iba pang namatay nating mga kapatid sa serbisyo ay nagpapatuloy. Yung 49 na namatay ay ang nakikilala ay 28 pa lamang. So may natitira pa tayong 21. Tayo po ay patuloy na humihingi ng pangunawa sa mga kaanak ng ating mga namatay na sundalo. Nagiging masusi po ang ating ginagawang pagsusuri at pagkilala. Initially, Kuya Will, ang alam namin, dental records makasasapat na. However, yung iba doon, hindi na kumpleto yung kanilang dental records. So, kailangang DNA testing ng ating gawin para sigurado tayo, ayaw nating madagdagan pa ang pagdadalamhati ng kanilang mga kaanak kung ang mapupuntang mga labi eh hindi yun mismo ang kanilang mahal sa buhay. Kaya nagiging masusi tayo, Kuya Will, sa ating ginagawa. Tinutulungan tayo ng ibang ahensya ng pamahalaan, ang PNP SOCO, katulong natin dito, at nag-o-offer din yung ibang ahensya kung paano sila makakatulong sa aspeto ng pagkilala doon pa sa mga natitira. So far, yung nakilala na ay naihatid na sa kanilang mga kamag-anak, ang atin pong Philippine Air Force din at ang Army, ang naghatid mismo, Kuya Will, sa tarangkahan ng kanilang bahay, kumbaga. At lahat ng pangangailangan ng assistance ay dinadala natin sa kanila para kahit paano maibsan yung kanilang dinaramdam. At higit sa lahat, nag-designate tayo ng survivor officer in case of officers and mga enlisted personnel na tumutulong upang sa ganon, kahit paano maramdaman ng mga kaanak na hindi sila pinabayaan ng Sandatahang Lakas ng I'm sure dyan na gumagawa ang pamahalaan. Of course, Armed Forces of the Philippines, lahat naman, lagi kayong nandyan. At of course, ang ating mahal na Pangulo, di ba? Paano ho makikilala yung mga bangkay na hindi pa nakikilala? Ano ang paraan para, siyempre ho, yung mga naulilang pamilya, andyan lang yan, ang hirap. Gabi-gabi, nag-iintay ng tawag nyo, kung nakita na, paano ang paraan niya? Yung proseso, DNA testing, pero yung paraan ng paghahatid ng malungkot na balita, mas malaking hamon yon, Kuya Will. Sa katunayan, nagsasagawa kami ng mga pagtuturo at pagsasanay doon sa mga pupunta sa mga kaanak. Hindi natin maiwasan sa uri ng hanap buhay at profesyon na pinili namin. Darating yung mga ganitong pagkakataon sa iba sa amin. So, kailangan sa aming polisiya, kumari may pare, may doktor o nurse na kasama doon sa... Yung hubang nurse, si Tatoy, nag-iisang babae. Alam ko, doon siya, nag-iisa lang siya. Is it true na siyang parang replacement lang ba o talagang kasama mo siya? Kasi ang pagkakaalam ko sa news, sa GMA 24 Oras, parang ang sinasabi, mga bago lang to Kaga-graduate lang ho Okay. Is this the first time na pupunta sila ng patikol? Yung mga sundalo natin, yung karamihan sa kanila, ang rango ay private, yan ay mga bagong graduate. Meron tayong 11 Infantry Division sa Philippine Army. Yan ang nakakasakop ang may area of responsibility sa Sulu under the command of Major General William Gonzales. If i-fill up yung, kumaga, dadagdagan yung tropa niya doon para patuloy. Ilan po lahat ang nakasakay na ating po mga kasandulahan, sandalo sa ano po?
Ang nakasakay, lahat-lahat 96, Kuya Will. 47 ang nakaligtas, 49 ang mga namatay, at sa 49 na yan, 12 ang kagawad ng Philippine Air Force, at 37 ang mga kasamahan naman natin sa Philippine Army. At meron doon 2 bata na magkapatid at isang lola. Opo. Ang nasawi din dahil ano po ba pangyayari? Nabagsakan ba sila? Paano po bang? Hindi na po natin ma-determine ng gusto kung nawagsakan, pero maaring yung pagsadsad ng eroplano, yun ang pangyayari sa pagkalapag naman yung eroplano. Kaya lang nag-overshoot siya sa runway. Yan nga ang kasama sa inimbestigahan natin ngayon. At kasama po yan sa kinalulungkot namin sa AFP. Magkaganon man, sabi nga natin, Will, di ba, noong panahon ng Marawi, sa panahon ng pagsubok, sa panahon na gaya niyan, malungkot, masakit, pero may lumalabas na kabutihan sa puso ng tao. Dito sa pangyayari sa C-130 na ito, nakita natin na sa kabila ng pangyayaring yon, alam mo, nasusunog, nagsipagtakbuhan yung ating mga kapatid na tauso at iniligtas yung kaya nilang iligtas. Narinig naman natin sa video na kapit lang, babalik kami. So, nakita natin na ang informasyon namin nung araw, hindi ganon yung klase ng pakikipagkapwa ng ating mga kasamahan at ating mga kapatid na Muslim. Subalit ngayon, nakita natin, sa panahong ito ng pagsubok, lumitaw yung kabutihan sa puso ng tao. Willing nilang i-risk ang sarili nilang buhay at that precise moment para lang makapagligtas nung kaya nilang iligtas. Pero sa General, kahit walang ganitong nangyayaring aksidente, di ba? Natutulungan pa rin tayo. Hindi kailangan may mangyaring ganito para gumawa ka ng kabutihan. Pero mas higit na napatitingkad ba ng mga panahon ng pagsubok na nakikita natin na kahit ang isang tao dumadaan sa pagsubok, pag kailangan niyang tumulong, tutulong siya. Kasi nga, lahi mo, dugo mo, Pilipino ka . Tama po. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!